Ang kolonyalismo at edukasyon. Sinira ng pananakop ng Espanya, Britanya, Amerika at Hapon ang kabuhayan, dignidad, kultura, ugnayan, buhay at kaluluwa ng Pilipinas. Ngayon, kung bubuuin ang Pilipinas sa kanyang pagkasira, anong edukasyon ang kinakailangan ang nararapat? Ang naging problema ng Pilipinas, ang sistema rin ng kolonyalismo ang ginagamit na sistema sa edukasyon. Sa kakulangan ng kamalayan, edukasyon din ang nagiging punlaan ng lahat ng justisya na nangyayari sa bansa. Tila hindi ata naaangkop ang sistema ng edukasyon na iniwan ng mga banyaga upang ibangon ang bansang ito. Dahil interes ng mga banyaga at kapitalista ang kinabagsakan ng edukasyon ito. Tanungin mo ang mga mag-aaral kung bakit siya nag-aaral. Ang isasagot ay para magkatrabaho, magkapera, makatulong sa pamilya, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng magandang kinabukasan? Maraming pera, lupa, malaking bahay, sikat, at makapangyarihan? At maging alipin ng sistema ng kolonyalismo at patakaran ng kapitalista at makapangyarihan? Bago pa itinuro ng Espanya, Britanya, Amerika at Hapon ang kasakiman, ang pangangailangan ng Pilipino ay simple at sapat. Ang kaugnayan nito sa kalikasan at komunidad ay malalim. Sa eskwelahan ay tinuturuan na ang mga bata upang magagawan at mag-away sa kapangyarihan. Itinuturo na sa mag-aral kung paano magkaroon ng lugar sa lipunan. Binibigyan ng kategorya kung sino ang mas matalino at sino ang mangmang. Sino ang mas makatataas, sino ang nakabababa. First honor, valedictorian, summa cum laude. Ngunit para saan ang label na ito? Ano ba talaga ang katuturan nito? Kailangan ba talaga nating magpataas ng ihi para malaman kung sino ang magaling at kung sino ang makapangyarihan? Merong edukasyon para sa mayaman at edukasyon para sa mahirap. Breeding ground ng inequality ang edukasyon sa Pilipinas. Ang sabi nila, Kristiyanong bansa daw ang Pilipinas sa Asya. Hindi ba si Kristo ay simbolo ng pantay-pantay na pagkilala sa karapatang pantao? Sa edukasyon pa lamang, litaw na kung sino ang mayaman at kung sino ang mahirap. Anong klaseng edukasyon ang matatawag sa lahat ng paaralan sa Pilipinas na napaliligiran ng squatter, lahat ng uri ng mahihirap, nagugutom, paradong estero, basura, korap na leaders, abusado sa kapangyarihan, walang katarungan, sakip sa lupa, at kayamanan? Tila hindi yata tumatalab ang aral na bigay ng paaralan. Kung ang yaman ng lupa at kalikasan ay pantay na regalo ng Diyos para sa lahat, tila hindi ata napag-aralan kung paano magiging pantay-pantay ang pakikinabang ng mga Pilipino sa biyaya ng kalikasan. Ngunit ang pinakamalaking problema nga ay ang sagot sa tanong na para saan nga bang edukasyon. Nakatatawa ang sabi ng mga Presidential Polls 2010. Para raw umulad ang edukasyon ay magtatayo ng maraming classrooms. Bibigyan ng computer ang bawat estudyante, preschool sa bawat barangay, malaking sweldo para sa mga guro, at malaking budget para sa edukasyon. At ganoon na rin ang dagdag na 2 taon sa pag-aaral sa secondary level. Pero muli, parang saan nga bang edukasyon? Para mag-survive ang Pilipino? Pero hindi lamang ata survival ang kailangan ng mga Pilipino. Kailangan ng Pilipino ang isang edukasyon na magmumulat muli sa kanyang dignidad bilang isang Pilipino. Ang sabi nila, edukasyon daw ang susi sa kahirapan. Hindi ba't edukado rin ang nagsasamantala sa kahinaan ng mahihirap? Edukado ang nangunguna sa kasakiman sa kapangyarihan? Edukado rin ang nagpapatupad ng mga batas na pumapabor sa mga interes ng kapitalista at elitista at nagpapahamak naman sa mga mahihirap? Hindi ba't edukado rin ang nagbibigay ng legal na karapatan sa mga mayayaman na mapasa kanya ang lupain ng mga magsasaka?
Hindi ba't edukado rin ang may-ari ng mga pabrika, illegal logging at minahan na sumira sa kalikasan? Edukado rin ang mga corrupt. Edukado rin ang gahaman sa posisyon. Malapit na ang election 2010, pero hindi pa rin napag-aaralan ang sistema na hindi kinakailangan gumastos ng milyon-bilyon para lamang mag-uto ng mga Pilipino. Sayang, pondo na sana ito sa kooperatiba para sa lahat ng komunidad. Bilyon ang halaga ng isang sugal sa kapangyarihan. Ngunit takot sumugal para sa pag-unlad ng isang komunidad. Ang motto ng mga paaralan ay Education for Excellence and Competence. Para saan ang excellence at competence? Para mag-survive? O baghagi lamang ito ng marketing strategy para kumita ng pera? May malaking pagkakaibang edukasyon para sa negosyo at edukasyon para sa kamulatan. Ngunit nasaan ang karamihan ng mga dalubhasa, abogado, nurse, inhinyero, doktor at iba pa? Kakaunti lamang ang bumabalik sa komunidad upang ibahagi ang kanilang natutunan. Sa taon-taong may natatapos na abogado, milyong mga Pilipino ang mangmang sa batas. Sa libu-libong nurse na natatapos, ilan ang nag-aasam na pumunta sa komunidad upang magbahagi ng natutunan. Ang edukasyon ay para lamang ba sa pera? Tila ang edukasyon ay hindi umaakay sa pag-aambag ng sarili at kaalaman sa pag-unlad ng komunidad. Tinutulak ng edukasyon ang paglabas ng tao sa bansa upang maging alipin muli kapalit ng muling pagkalugmok ng bayan. Tila ang edukasyon ay natutulak sa Pilipino upang maging makasarili. Isipin mo na lang kung ang 100 dalubhasa ay mababalik sa komunidad upang iambag ang kaalaman, hindi upang magaling-galingan, ngunit mayroong kamulatan na ito ang kinakailangan sa pag-unlad ng komunidad at higit sa lahat, mulat sila na bahagi sila ng komunidad. Napakarami siguro magandang mangyayari. Kung ang Pilipinas ay dinulog ng pananakop ng Espanya, Britanya, Amerika at Hapon, hindi ba't ang kinakailangan nating edukasyon ay ang magbibigay sa atin ng kaalaman upang mabuo muli ang bansa at maiangat ang dignidad ng lahat ng Pilipino? Hindi ba't ang kinakailangan nating edukasyon ay isang karunungan na magbabalik ng kaugnayan sa komunidad at kalikasan? Ngunit ang realidad ay wala tayong pwedeng ipagmalaki na kahit isang komunidad sa Pilipinas na nagkaroon ng isang malalim na pag-unlad. Wala man lamang kahit isa sa mga nagdaang presidente ng Pilipinas o kahit na anumang lider hanggang sa barangay ang nakapagbigay na isang modelo ng komunidad na mulat sa kanilang karapatan, kapangyarihan, kaugnayan sa bawat isa at kalikasan. Sa napakaraming kurso na mapagpipilian, tila wala pa atang paaralan ang nagtuturo o nagmumulat sa mga mag-aaral kung para saan nga ba ang edukasyon. Kung hindi makapagbibigay ng mas malalim na perspektibo ang mga dalubhasa kung bakit kailangan ng edukasyon, makawala pa kaya tayo sa pagiging isang alipin? Alipin ng kasakiman sa kapangyarihan at kayamanan, alipin ng pagiging manhid sa paghihirap ng kapwa Pilipino, at alipin ng mga banyaga at kapitalista? O magiging tagumpay lamang ang edukasyon kung mapupukaw nito muli ang malalim na pagmamalasakit sa bayan at komunidad? Kung maiintindihan ng bawat Pilipino na bahagi ako ng pagiging biktima ng pagsira ng Espanya, Britanya, Amerika at Hapon sa ating bayan, na hindi pa nakakamtan ng Pilipinas ang hustisya sa pagnyurak ng mga bansang ito. Ang edukasyon ay nakakaroon ng silbi kung tumutulong ito upang lumalim ang respeto ng bawat Pilipino sa kanyang pinagmulan. Marami pa rin komunidad sa Pilipinas, tulad ng komunidad ng mga Manobo, Tiruray, mga Aita, ang nabubuhay na walang tulong ng mga dalubhasa, makapangyarihan at mayayaman. Kung kaya nilang mabuhay na walang tulong ng iba, walang tulong ng edukasyon, ano pa ang silbi ng edukasyon?